Panginoong nagliligtas sa ating darating, tiyak mapalad siyang makaharap. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom. Baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "San po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad, magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Isa na namang tema ng pag-asa ang nais ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Sabihin nyo nga po, pag-asa. Pag-asa. Nung linggo, sinindihan natin ang unang kandila ng Adbyento o korona ng Adbyento na tumatayo o kumakatawan, sumisimbolo sa pag-asa. Nung Lunes, tinuruan tayo ng ating mga pagbasa kung ano ang pag-asa. Kahapon, isang klase ng pag-asa, ang aasahan natin sa Diyos, ang itinuro sa atin, at ito ang pag-asa sa awa ng Diyos. Yun yung kahapon. No? Kapag ang Diyos umunawa, laging may awa. Diba? Yung unawa ng Diyos, laging may awa, na kahit ang hirap nating unawain, kahit kasalanan natin, kaya tayong unawain ng Diyos. Dahil ang kanyang pangunawa, laging may awa. Ngayong araw na ito, isa na namang klase ng pag-asa
ang tinuturo sa atin na pwede nating asahan sa Diyos. At ito ang pag-asa sa kabutihan ng Diyos. Sabihin nyo nga po, mabuti ang Diyos. Itong tinuturo ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Gaya na lang ng pagsasalarawan ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa ng isang piging kung saan aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa at siya'y maghahanda ng masasarap na pagkain at inumin. Ganyan kabuti ang Diyos. Maghahanda siya para sa lahat at hindi lang sa piling panauhin. Di ba ang tao o tayo kapag naghahanda, pinipili lang natin ang iniimbitahan. Pinipili lang natin ang dadalo. At kadalasan, iba ang pagkain ng mga espesyal na panauhin sa nakararami. Di ba? Pag may presidential table, silipin nyo, iba ang nakahain doon. Maaring merong lechon, o meron silang matamis o dessert. Pero kay Jesus, lahat ng bansa aanyayahan at pare-parehas na masasarap na pagkain at inumin ang ihahain sa lahat. Ito yung tinatawag na makalangit na piging o sa Ingles, the heavenly banquet, kung saan lahat ng tao, lahat tayo, imbitado. Ngunit ang magandang tanong, lahat ba tayo dadalo? Tanong mo yung katabi mo, dadalo ka ba? Lahat tayo imbitado sa kaharian ng Diyos, imbitado sa piging ng Diyos. Ngunit ang tanong, dadalo ba tayo? Anong pagkain ang lagi nating kinakain? Ito ba yung pagkaing mapanukso o pagkaing makalangit? Nasa sa atin yan. Lahat tayo imbitado. Ngunit ang tanong, ikaw ba ay dadalo? Dahil hindi lahat ng imbitado dumadalo. May ilan, inimbitahan mo na, hindi na nga pumunta, hindi pa nag-abiso. Maraming ganyan, di ba? Kaya nga nauso yung RSVP, yung magsabi ka man lang, dadalo ka ba o hindi? Ilan kayo? Araw-araw tayong may misa. Lahat imbitado, pero sino ang dumadalo? Lahat ba sumasalo? Pero mahalaga doon, lahat imbitado. Walang pinipili at pantay-pantay makakakain ng masasarap na pagkain at inumin. Yan ang kabutihan ng Diyos. Kahit hindi natin deserve, kahit hindi tayo karapat-dapat, tayo ay imbitado. Samantala, sa ating ebanghelyo, kakaibang kabutihan ng Diyos ang ipinapakita sa atin ni Jesus. Matapos niyang pagalingin ang lahat ng mga may sakit. Hindi ba kabutihan na yon? Pinagaling niya lahat ng mga sumunod sa Kanya. Bago pa sila pinauwi, sila ay pinakain. Grabing inisyatibo mula kay Jesus. Pati yung mga bagay na hindi naman hinihingi ng tao, siya pa din ang nagbigay. Siya pa din ang nagpasimula. Sabi nga ni Jesus, ayaw niyang paalisin ang mga tao nang hindi man lang kumakain. Baka sila himatayin. Bagamat kulang para sa mga alagad, ang pagkain para sa lahat. Ilan ngang tinapay ang meron sila? 7. At ilang maliliit na isda. Gaano yun karami para sa libo-libong tao? Para sa mga tao, kulang at kapos. Pero hindi kay Jesus. Dahil
kaya niyang gawing sapat at labis pa ang lahat. Ito ang kabutihan ng Diyos na pwede nating asahan. May grasyang maaring dumating. Grasya. Ang grasya, isang bagay na nakuha mo kahit hindi karapat-dapat sa iyo. Yan ang grasya. Ang grasya, ibinigay sa iyo kahit hindi karapat-dapat sa iyo. Ang biyaya, hiniling mo dahil karapat-dapat ka. Yun ang pinagkaiba ng grasya at biyaya. Alam niyo po, nakwento ko na po ito pero lagi ko pa rin binabalikan ito. Eksaktong isang buwan kahapon, nung ako ay dumating po dito, November 3, yung aking unang misa. At nakwento ko na sa inyo, pag uwi ko sa kwarto nung gabing yon, nag-alala agad ako. Anong inalala ko? Koleksyon. Paano tayo mabubuhay nito? Ilang piraso nagsisimba. Ilang piraso na nga, ilan lang ang magbibigay. Yun yung nasa isip ko. At lagi ko sinabi naman sa inyo, ilang araw at linggo akong hindi pinatulog ng alalahaning iyon. Isip ako ng isip, lagi ko sasabi, paano kaya yun? Paano kaya yung kuryente? Paano kaya yung pasweldo? Paano kaya? Lagi ko nasa isip yun. Binibilang ko yung kolekta nasa isip ko pag tinitignan ko kayo, araw-araw. Pero, ang galing ng Diyos. Kinalma ko yung sarili ko at pinigil ang kakaalala. Sa halip, napaalalahanan ako tungkol sa probidensya ng Diyos. Yung isang beses na homily, isang beses na gospel ko, para sa akin yun. Pinatutungkol sa akin ng Diyos na umasa sa Kanya, umasa sa Kanyang grasya, umasa sa Kanyang awa. At doon ko sinimulang ipasa ang aking alalahanin. Ngayon, isang buwan na, at nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga tumutulong at nagbibigay sa ating parokya. Alam niyo po, ngayon, meron tayong salo-salo. May nagpadala, may nag-message. Every first Wednesday, meron tayong salo-salo pagkatapos ng misa. Lahat na nagsimba, libreng kakain. May pa-breakfast. At dahil hindi naman tayo gaano karamihan, may pa-dinner pa mamaya. So sa lahat na magsisimba mamaya, may dinner. Tiningnan ko ano yung putahe natin. Meron tayong tapsilog at saka tortang talong, sinangag at kape. Grabe, no? Lahat kasalo. Sama-samang kakain. Pare-parehas na pagkain. At mamayang gabi, anong putahe? Sabi, menudo, bangus, at pansit canton. Grabe ang Diyos. Kinikilabutan ako. Wala pang isang buwan, nag-aalala ako. At ngayon, isang buwan at isang araw makalipas, tayong lahat ay magsasalo-salo. Isang buwan na at nakaraos. Ganyan kabuti ang Diyos. Sa lahat na may mga hinihiling dyan sa inyong mga tahanan, ang pinapaalala sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito, umasa sa kabutihan ng Diyos. Isang linggo yata itong tungkol sa pag-asa. At araw-araw tayong paaalalahanan ng kabutihan ng Diyos ang dapat nating asahan. Mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos ay kailanman hindi mauubos. Hindi siya magsasawa, kaya lagi tayong umasa. Amen? Amen.